Good day mga ka-idol! Update tayo sa naging double header Saturday na ginanap sa Ninoy Aquino Memorial Stadium. Sa first game, naglaro ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa Blackwater Bossing. Sa score na 110-103, nanalo nga ang Rain or Shine Elasto Painters at ang naging best player of the game ay si Santi Santillan na kumana ng 28 big points, 7 rebounds at 3 assists para pangunahan ang Rain or Shine Elasto Painters. Apat na players ng Rain or Shine Elasto Painters ang nasa double figure. Si Big Bo Belga kumana ng 21 points, Clarito 16, Caraco 12, samantala ang Blackwater Bossing, apat na player din ang nasa double figure. Si Ray Suerte 20 points, ng Batak 13 points, Quicote 11 points at si Rosario 10 points. Kaya inaasahan sa kartadang 3 wins and 4 losses ay isa na mga playoff contender ngayon na team ang Rain or Shine Elasto Painters. Samantala sa second game, naglaro ang NLEX Road Warriors kontra sa Magnolia Pambansang Manok Templados. Sa score na 87-74, nanalo ang NLEX Road Warriors sa pangunguna ni Anthony Semerad na siya rin ang naging best player of the game na kumana ng 22 big points at 10 rebounds plus 2 assists para maging best player of the game at sinuportahan ito ni Robert Bolick Jr. na kumana ng 26 big points. Dalawang players lang ng NLEX ang nasa double figure, samantala ang Magnolia Pambansang Manok Templados tatlong player ang nasa double figure. Si Russell Scotto 13 points, Ian Sanggalang 13 points, Mark Baroka 10 points. Sa labong ito ay mula ng first quarter hanggang fourth quarter ay hindi talaga lumamang ang Magnolia Pambansang Manok Templados, dahilan para talunin sila ng NLEX Road Warriors. At ang kartada ngayon ng NLEX Road Warriors ay 4 win and 1 loss, kaya inaasahan na papasok na ito sa number 2 spot ng inyong PBA standing. Samantala ang Barangay Ginebra San Miguel matapos nga talunin ng San Miguel Bearmen, marami ngayon ang nagsasabi hindi kakayanin ng Barangay Ginebra San Miguel ang mga susunod na laban dahil nga hindi 100% si Japit Aguilar dahil nagkaroon ito ng injury. Alam natin na si Japit Aguilar ay hindi na katulad ng dati niyang nilalaro. Pero wag mong iismulin dahil meron naman siyang na-improve na mga arsenal na hindi katulad ng mga dati niyang ginagawa na puro lang dakdak. Ang na-improve na arsenal ni Japit Aguilar ay ang outside shooting niya na wala rin sa mga nakaraan niyang mga performance. Kaya naman inaasahan na imbes na makakatulong si Japit Aguilar dahil sa nagkaroon ito ng injury ay namomroblema ngayon ang Barangay Ginebra San Miguel kung sino ang pupwedeng tumulong sa spot ni Japit Aguilar. At ang napababalita nga na posibleng pag-a-acquire muli ng Barangay Ginebra ng isang big man dahil hindi rin kakayanin ni Christian Stan Hardinger na buhatin ang Barangay Ginebra San Miguel. Ilang laro na hindi maganda ang naging performance ni Christian Stan Hardinger. Hindi ito katulad ng mga dating mga konferensya ni Christian Stan Hardinger na nagdo-double figure ito. Mukhang mayroong problema si Christian Stan Hardinger at ang buong team, kaya naman hindi lang sinasabi ng mga coaching staff, kaya inaasahan dahil sa pagkakaroon ng injury ni Japit Aguilar ay i-activate at muling maibabalik ng Barangay Ginebra San Miguel ang nawalay nilang big man. Opo, posibleng magbalik sa bansa si Greg Slaughter. Si Greg Slaughter ay iniwan ang Barangay Ginebra at ina-trade ito sa Northport noong 2019. Pagkatapos noon ay lumipat na ng Japan. Isang artikulo na malaki ang posibilidad na hanggang ngayong buwan na lang mamamalagi si Greg Slaughter sa Japan at mag-i-expire na ang kontrata at napapabalita nga maglalaro daw sa MPBL. Pero alam natin na hindi ito ang destinasyon na gusto ni Greg Slaughter, kundi ang Barangay Ginebra San Miguel. Kahit hindi sila magkasundo ni Boss Al Francis Chua, ay kinakailangan ni Boss Al Francis Chua ang kalidad at serbisyo ni Greg Slaughter para makapasok muli sa playoff sa spot sa mga susunod na laban ng Barangay Ginebra San Miguel. Kinakailangan ni Coach Tim Con ang dominanteng laro ni Greg Slaughter. Alam natin na nag-improve na ang laro ni Greg Slaughter. Hindi lang ito nabibigyan ng minuto sa Japan. Kaya naman kung sakali mang
kukunin muli ng Barangay Ginebra si Greg Slaughter. Isa itong dominanting big man na ipapakita ang buo niyang potensyal para makatulong muli sa Barangay Ginebra. At alam natin na kayang-kaya pa ipakita ito ni Greg Slaughter, kaya aabangan natin kung paano ito gagawin ng Barangay Ginebra dahil ang rights pa rin ni Greg Slaughter sa PBA sa Northport Batangpier, at alam natin na ang Northport Batangpier ay farm team ng Barangay Ginebra San Miguel. Ano sa tingin nyo, dapat ng abadang kunin ng Barangay Ginebra muli si Greg Slaughter at bigyan muli ng pagkakataon na ipakita na kaya pa niyang maglaro sa PBA? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Ronald Bersobedad, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, paki-like, paki-follow, paki-share, ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.